Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras mula kay April Enerio sa Pag-asa DOST Live. Sa ating balita, hindi pa rin pumapasok ng Philippine Area of Responsibility itong si Typhoon Francisco. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Glyza Escolar, mamayang gabi o bukas na madaling araw pa inaasahang papasok ng PAR ang naturang bagyo na bibigyan ng pangalang Orduha. Hindi naman anya ito magkakaroon ng epekto sa Pilipinas at sasaglit lamang ng PAR tulad ng ginawa ni Bagyong Tino at tutungo yan patungo in China. Samantala, northeast monsoon na amihan ang nagdadala ng isolated light rains sa Metro Manila, mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Habang natitirang bahagi ng Pilipinas ay makakaranas pa rin ng fair weather, pero syempre maging handa pa rin tayo sa mga isolated thunderstorms. Kaya ngayong school at work week, siguraduhin may dalang payong just in case makaranas ng mga pulupulong pag-ulan. Good news para sa ating mga astronomy enthusiasts. Peak nights ng Orionids meteor shower mamayang gabi na. Ang Orionids ay kilala para sa kanilang bilis. Ayon sa report ng National Aeronautics and Space Administration o NASA, ang mga Orionids ay may bilis na 148,000 miles per hour. At dahil sa sobrang bilis nito, minsan nag-iiwan ito trains o nagiging fireballs. Ayon sa Pag-asa Astronomical Diary, maaaring makakita na at least 50 meters kada oras kapag maganda ang kondisyon ng ating kalangitan ngayong gabi. Although ayon sa Philippine Astronomical Society, dahil sa near full moon na maliwanag, abay ma-overlap nito ang ibang meteors at tanging mga pinakamaliwanag o brightest meteors lamang most likely ang ating makikita. Pero kung kayo ay interesado, ang best time para masaksihan ang Orionids meteor showers ay between midnight to dawn o bukan liwayway bukas. Ang Orionids ay nagmula sa Orion Constellation na kilala para sa 3-star belt na Tres Marias. Sa iba pang usapan, sa parehong araw taong 1879, matagumpay ang paggawa ni Thomas Edison ng pinakaunang matibay at practical light bulb sa kanyang laboratorio sa Menlo Park, New Jersey. Matapos ang isa't kalahating taon na 1,200 experiments at paggastos ng $40,000 o halos 2 million pesos sa conversions these days, ito na nga ang unang commercially practical electric light bulb for home use. At yan ang dagdag kaalamang hatid sa inyo ng Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Para bukas, Martes, October 22, sisikat ang araw 9 ng umaga at lulubog naman 5:32 ng hapon. Maging una sa ulat panahon kung nakapasok na nga ba itong si Typhoon Francisco o Bagyong Orduha. I-check lamang ang Panahon TV Facebook at Twitter accounts. Ang tabayanan rin ng aking susunod na update mamayang alas 8 ng gabi. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Miss Cathy. Maraming salamat, April Enerio.